Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Manong Ted Filon, kapag kasi sa local, may pananagutan sa taong bayan. Kapag pumalpak ang alkalde, sigurado yun, sisipain ng taong bayan yun. Totoo naman ng mga kababayan. Kasi sa kasalukuyang sistema, mahihilo na ang sambayan ng Pilipino, hindi pa natin mapinpoint kung sino may pakana, kung sinong nang bulsa ng pera, kung sino may kasalanan sa mga palpak na flood control. Tama, mali. Wala tayong ibang sisisihin. Wala tayong mapipinpoint dito kasi kita nyo naman ng mga kababayan, hugas kamay silang lahat. Lahat ng aso ni Tamba, walang may kasalanan. Lahat ng nasa DPWH, walang may alam. Mga congressman, mga engineer, mga taga-DPWH, wala ho tayong masisi. Pero pagka ipinahawak yan sa sa mayor, local chief executive, hindi pwedeng magloko-loko yung yung mayor na yan, lalo na kung bahain ang lugar niya, tapos ipinamahala sa kanya yung proyekto na yan tapos pumalpak, wala na ho, hindi na ho maluluklok ulit yan sa susunod na mga eleksyon. Kasi napaka-scandalous ho ng baha na yan. Hindi nyo ho pwedeng itago yan. Hindi kagaya ng mga ghost employee, yung mga ibang proyekto sa pamahalaan. Pwede nyo itago pwedeng matakpan ng kung ano-anong intriga. Pero to, habang lumalabas ang ating mga kababayan sa kalsada, makikita kung gaanong kabalbalan ang ginawa ng isang mayor kung sakaling lumubog sa kanyang lugar at meron namang supisyenteng pondo na iginawad sa kanya ng national government para magpatayo o magpalakad ng mga flood control na yan. Ako sang-ayon tayo dyan, pero naniniwala tayo, hindi smooth sailing yan. Ika nga, meron naman, hindi naman talaga lahat ng mayor kasing husay nitong si Mayor Isko Moreno. Marami dyan talagang naging mayor lang dahil siya anak ng mahusay na mayor na wala naman siyang ginagawa sa bahay, ayaw nilang ibitawan ng kapangyarihan, pinatakbo nila itong si Junior. Ngayon itong si Junior, puro sabaw-sabaw ang gagawin. Kagaya ng mga Ortega, di ba? Dahil walang ginagawa yan si Ortega dyan sa La Union, sabi ng tatay niya, mag-congressman ka dito, naknanto ka, pakalat-kalat ka dyan, nagpapahaba ka lang ng balbas mo, nagpapalaki ka lang ng boyag mo di ba? Mag-congressman ka nga, Ortega. Ngayon congressman siya. Parang ganun Hindi natin mapiperfect. Pero ang punto dito, meron tayong mapipinpoint, yung accountability, alam natin kung kanino natin sisingilin, kung sino man ang pumalpak dyan. Dito hindi natin malaman. Hindi kasalanan ng presidente, hindi kasalanan ng DPWH, hindi kasalanan ng mga contractor, hindi kasalanan ng mga congressman. Sino may kasalanan? Taong bayan, kasi nagtatapon ng basura kung saan-saan. Sino may kasalanan? Climate change. Yan hong nangyayari ngayong mga panahon na to. Yan ho. Anong sabi nitong si Joel Chua? Kapag hindi national government ang nag-i-implement niyan, magkakaroon din tayo ng problema. Ano daw? Anak ng toko. Doon sa flood control, gusto mo, baka hindi yun ang solusyon. Di ba? Bida-bida Ganyan yung mga yan yung mga utak biya, Naging abogado pa naman. Saan ka ba nagtapos, Brad? Susuoli kita. Babalik kita kung saan ka nag-aral. Pagdating sa flood control, meron siyang nasasabi. Pagdating sa lahat ng aspeto ng pamahalaan, alam mo niya, magpresidente ka kaya, Joel Chua.
O kayo na hong sumintensya dyan kay Joel Chua, pero ang sigurado ho natin dito, palsipikado ang mama na yan. At kung sakali man, makita nyo magloko-loko yan sa mga susunod na araw dyan sa House of Representatives, sa bagay, sa kapal ng mukha ng mama na yan, wala hong tatalab na ika nga pagbira dyan sa, dyan sa Joel Chua na yan. Dito naman ho tayo mga kababayan kay Attorney Rowena Guanzon, ang ating pinakamamahal na Attorney Rowena Guanzon. Mahusay. At yung rene-representa niyang sektor, talagang nare-representa niya ng maayos dyan sa House of Representatives. At pabiglang ho siya doon. Hindi kagaya nung one rider, di naman marunong magmotor. Okay? Attorney Guanzon po, ang inyong lingkod. Nakakabahala lang itong mga balita. Ang nasa balita po ay nag-file na o magpa-file ng murder complaint ang mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Magpa-file po sila ng complaint for murder sa kay Mr. Charlie Atong Ang at ang kanyang mga kasamahan ng mga investors. Ibig sabihin po dyan ay pati po si Miss Gretchen Barreto ay kasama dyan. At iba pa nilang mga negosyante na investors dyan sa negosyo nila sa online sabong. At ang kanilang witness ay si Don Patidongan. Nakita ko naman po sa pahayag ni spokesperson Colonel Fajardo na yung kapatid ni Don Patidongan ay talaga pong pinahuli sa Cambodia dahil siya ay convicted. I think the case is for robbery. So, hindi po tama na ang sinasabi ni Don Patidongan na talaga pong pinauwi yan or umuwi yan para tumistigo. Well, whatever is the case, ang sa akin natawag yung pansin ko dun sa pahayag ni Secretary Remulla na talaga pong tututukan nila itong kaso ng criminal syndicate. He used the words criminal syndicate. Now wait a minute. Hindi pa nga ho ninyo na preliminary investigation? Wala pa ngang, hindi ko alam kung na-receive na yung complaint na yan ng mga respondents na si Mr. Atong Ang at yung iba pa. Naglabas na ng salita ang ating Secretary of Justice na criminal syndicate sila. Nako. Yan ang problema kay Boying Remulla. Mabilis ho silang maglabas ng mga ganyang klaseng litanya para lang ho yan kay Pastor Kibuloy, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kay General Bantag. Diba? Ganyan ho yung galawan niya. Kaya yung pagtatrabaho na yan kay Atong Ang, ipagpalagay na natin, sige, okay. Merong ebidensya laban sa kanya. Pero dahil ganyan ang ugali ng ating Secretary of Justice, nababahiran. Ipagpalagay na natin, sige, meron silang dapat na ipaliwanag ang grupo nitong si Atong Ang. Ipagpalagay na natin. O kailangan nilang magpaliwanag dyan sa issue na yan. Pero dahil nga yung tumatrabaho, yung tumitimon dyan sa issue na yan, merong bahid ng ika nga pamumulitika, lahat ng galaw niya dyan sa ahensya na yan, hindi maiiwasan na wala pa mang preliminary investigation, wala pa mang, di ba? Ano na kagad? Ano ang tawag dito? Syndicate na kagad? Criminal? Anak ng topa. Pambihira, oo. That's really unfair and unjust. The Secretary of Justice should be above politics. He should be fair and must observe due process and fairness at all times. Kasi po, siya talaga yung maglalagda ng final dyan sa resolusyon ng mga piskal. Kaya nakakatakot po kung ganito lagi ang maririnig natin
sa ating Secretary of Justice ay mga pahayag na parang hindi pa nga po nakasimula ang kaso ay guilty na itong mga respondents na ito. Nangyari na rin ito noon, I think sa kay Tevez na case. Pero ito, tingnan nyo namang mabuti. Aralin ho ninyong mabuti bago po kayo maghusga. Kasi po, Department of Justice kayo. Kayo dapat ang nasasandalan ng tao para makamit nila ang hustisya. Hindi lamang yung pagpa-find guilty ng kung sino dyan isasakdal nyo, o hindi. Fairness din ang dapat ang standard ninyo sa mga akusado at due process lagi. Tama. Hindi po ba? Eh, yung anak nga niya nahabla ng drugs siya ang Secretary of Justice. Wala akong sinabi dun ha. Hindi ako nag-comment dun. Kasi syempre masakit din yun kay Secretary of Justice, si Secretary Remulla. Anak niya yun di ba? Pero ang mga tao nag-expect din po doon ng fairness niya, impartiality niya. Dito po, sa kasong murder na isasampa nila o sinampa nila kay Mr. Charlie Atong Ang at mga kasama niyang investors. Ayun na nga mga kababayan, yung napakabilis na press con nitong live nitong si Attorney Rowena Guanzon. Ngayon naman dumako ho tayo dito sa usap konektado pa rin ho ito sa sugal Pasadaan natin yung naging palitan nitong si Majority Leader. Senate Majority Leader Joel Villanueva at nitong si Mig Zubiri. Game. Thank you, Mr. President. I'm happy that you're excited with my standing here, Mr. President, as I asked the gentleman from Bukidnon if I may be allowed to just ask 2-3 questions, Mr. President, with the indulgence of the gentleman. Of course, Mr. President. I'd be honored to be interpolated by our dear colleague and first of all, Mr. President, at the onset, may I be allowed to associate myself with the privileged speech of the gentleman from Bukidnon on the urgent need to completely ban online gambling in our country. In fact, Mr. President, this representation included in our top 10 priority measures Senate Bill number 47, or the Anti-Online Gambling Act, as we firmly believe, Mr. President, that these activities are a poison to that is slowly destroying the lives of our people. Senator Bato earlier asked about some of the data regarding online gambling. Let me just put on record, Mr. President, yung pong Capstone Intel, they revealed that 66% of young Filipinos aged 18 to 40 are involved in online gambling. 66%, Mr. President. Yes, age 18 to 40. Age 18 to 40. Part of the report, Mr. President, says even middle-aged adults are not spared. In fact, 57% of respondents aged 41 to 55 engaged in various online gambling activities. And Mr. President, it's concerning because nearly a third of users bet 2 to 3 times a week, with some wagering up to 3,000 pesos per session. Mr. President, hindi na po biro ito, and if the gentleman would agree with me, and perhaps my first question is, would you believe that this is now a national crisis that we have to face, this growing and worsening online gambling epidemic, Mr. President? I totally agree with the gentleman from Bulacan, Mr. President. As a matter of fact, the figures that were mentioned by the good gentleman from San Juan, Senator Hercito, JV,
is alarming. Because if they double in number, isa lang ibig sabihin po niyan, mas marami pong pumusta sa kanilang mga gaming sites. Dumami po ang napusta or mas malaki na ang inilabas nilang pondo para sa mga gaming sites na ito. Because they're earning from the taxes. The figures that Senator JV is pointing out are the gross revenues, and therefore, if the gross revenues increase twofold, that could also mean that maybe there were twice the more number of gamblers which are Filipino. Hindi po to Pogo, hindi po to Chinese. Ito po ay Pilipino. Mga kababayan po natin ito. Yun ang problema And natin that's the dito. problem. Bisaya, Ilocano, Tagalog. Mr. President, that Filipino. is the problem. Because for me, ever since I became a member of this August Chamber, I always ask, what is really the policy of the government when it comes to gambling? Pagka dumaan sa Kongreso, binigyan ng imprimatur, it becomes legal. Pag hindi, illegal. Now, who is the state regulator? PAGCOR. You look at PAGCOR, perhaps it's only in the Philippines, Mr. President. PAGCOR is the regulator, at the same time, PAGCOR is the operator. In fact, in our hearings here in the Senate, I remember the PAGCOR chief made mention that they intend to end that dual role of being operator and regulator at the same time. But that was 2023, Mr. President. Until now, I don't see, Mr. President, maybe I'm wrong, maybe the gentleman from Bukidnon would have some information about this as to where is PAGCOR going? Are we, as policymakers, are we still going to allow this, Mr. President, na yung bankero, siya din ang magpupulis sa kanyang sarili. Yung operator, siya din yung regulator, Mr. President. Yan ang masama, Mr. President. Katulad yan, Mr. President, I just want to put on record, I don't know if you've seen it in the news articles, PAGCOR Employees Association, lahat ng empleyado ng PAGCOR, tutol sa online gambling. Can you imagine that, Mr. President? I actually mentioned it during my press conference. I showed the press release. If you go online now and check in the news, PAGCOR Employee Association, tutol sila sa online gambling. Siguro, dahil apektado din yung mga pamilya nila. Kasi alam naman nila dati hawak ng PAGCOR casino lang. So di ba kung bawal ang kawani ng gobyerno pumunta sa casino. Yes. Eh ngayon lahat na pwede maglaro. Kawani ng gobyerno, babae ka man, lalaki ka man, matanda ka man, bata ka, lahat na pwede maglaro. This is all bets off. You can now play. Or sorry, rather, all bets are on. And that's why, Mr. President, would you agree with me that this is worse than Pogo? Oh, Lako. Mr. President, 10,000 times. when Mr. we were President. tackling Pogo here in this August chamber, everyone, overwhelming members of the Senate, abhors the operation of Pogo. And now, I'm glad, Mr. President, indeed, hope springs eternal. I have seen majority, overwhelming majority of this August chamber standing up and saying they are in support of banning online gambling. Ang problema dito, Sen Joel, yung mga taga-House of Representative. Ika nga nitong si Senator Rodante Marcoleta, yung mga congressman, naglulundagan pa pagka pinag-uusapan ng Pogo dyan sa House of Representative nung nakalipas na taon. Di ba? Talagang, sila ginajing titigil tong Pogo na to. Gigil na gigil sila. Nung nabanggit nitong si Bangag, ang Pogo na yan, noong huling sona niya, 2024, talunan sila, stop, Pogo, yay, na sinabi na ni Marcos Jr., total ban, Pogo, total ban. Nagsusugal mga Chino, mga Banyaga. Pero dito, iba ho itong mga kababayan. Ang nagsusugal dito, Pilipino, pero ni isang online gambling, hindi na isingit ni Marcos Jr. doon sa kanyang huling sena. Ano meron? Bakit hindi man lamang naisipan nitong si Bangag na, ay, teka lang, online gambling, yung nakukuha nila sa tupad, akap, yung mga ayuda, pinangsusugal lang nila. Meron tayong problema dyan. Diba? Hindi niya naisip yun. Pinagkibit balikat lang ho nung Bangag na presidente, itong online gambling na to. Pero yung Pogo na hindi Pilipino nagsusugal, gigil na matanggal. Wala tayong problema doon. Kung talagang gusto nyo, di ba? Tanggalin natin.
Pero dapat yung timbangan doon sa online, doon sa Pogo, mas mahigpit na timbangan, hindi kaya lintulad hindi kaya lintulad. Dapat mas mahigpit na timbangan ang ipapataw natin diyan sa online gambling na yan dahil Pilipino na ang nagsusugal dyan. Tawagin ho yan Pigo, hindi Pogo ha. Pigo ho ang tawag dyan. I was able to talk to our chairperson of the Senate Committee on Games. He made a lot of examples, Mr. President, including, Mr. President, those who actually committed suicide because of being addicted to gambling. Because this is definitely not entertainment, Mr. President. This is addiction. Yes, Mr. President. Addiction We yan. have heard so many stories, not only in my province, Mr. President, na may nagpakamatay, Mr. President. May pulis po doon sa Bulacan, sa San Miguel, hinold up yung LBC kasi lulun na po sa online gambling. Meron pong 14 years old din na bata na biglang may utang na kalahating milyon. Hindi ko alam paanong nangyari yun. And so I go, Mr. President, with BSP as regulator naman ng mga digital wallets, Mr. President. I remember when BSP was talking about their... Mr. President, before we talk about BSP, Yes, please. Yes, may I please. just add to the information, and this is close to the heart of my dear colleague and Majority Leader, Senator Joel. I forgot to mention in my speech again that isa sa mga, yung pinakamaraming comment dito sa pag-file natin ng anti-online gambling was the OFWs. Yes. Alam nyo po, and I know this because our good gentleman from Bulacan, not only is his kababayans from Bulacan are members, many members of them are working in other countries, or many kababayans of his is working in other countries, but also even in his church, which is all over the world. They would complain na galit po sila dahil grabe yung pagtrabaho nila, 24 oras, nagsasakripisyo, malayo sa pamilya. Tapos pagdala po nilang munting 1,000 piso, 2,000 piso, 5,000 piso sa kanilang pamilya, nauubos daw na kanilang partner doon sa Pilipinas or dito sa Pilipinas or kanilang pamilya sa online gambling. So, napakakawawa naman ang ating mga OFWs. I cannot explain the emotions that I've got with all these messages from our OFWs, giving us sad stories about what is happening to their hard-earned income. Thank you, Mr. President. I know that the gentleman from Bukidnon had a lot of first-time experiences, Mr. President, meeting our OFWs. And alam natin, Mr. President, yung hirap nila, tapos dun lang mapupunta sa sugal. Mr. President, balikan ko po yung sa BSP kasi may dinrap sila na rules prohibiting the association of digital wallets with online gambling. Ang PAGCOR po, nagbigay din ng anunsyo at sinabi na they were actually somehow warning BSP from giving this kind of warning, Mr. President. As they say, and I quote it, Mr. President, from PAGCOR, it will dampen the growth of the sector. Tama ba, Mr. President, na pati ito, pakikialaman ng PAGCOR yung powers ng BSP to regulate itong mga e-wallets, especially with regard to online gambling? Alam mo, nakakalungkot, Mr. President. All I can say is nakakalungkot ang posisyon ng PAGCOR dyan. Parang binabaliwan. Altenco! Buisit ka, talaga mukha mo. Napakamukhang pera mo, Altenco, walang hiya ka. Mukha kang 1,000 piso. Yung isang lalaki doon yung isang lalaki sa 500, kamukha ni Altenco. Mukhang pera. Naknanto ka, Altenco. Wala po nila yung social ills. Para alam naman Labi. siguro, I don't know, Labi kaibigan ko money. naman si Chairman Altenco. Are they, Adiri ka, Brad. is the officers of PAGCOR that, what's a diplomatic word for kapal mukha? Kalma lang. Ako pwede ko sabihin yun, pero kaibigan mo yun, ako di ko kaibigan. Kapal mukha, mukhang pera, yun. Mukhang pera. Yun yung pinaka-ika nga mabait na salita doon na, synonyms ng kapal mukha, mukhang pera. Dense in a nice diplomatic way with the pleadings of our people na tigilan na to. Sabi nga nila,
Meron naman daw hotline, pwede naman daw kayo tumawag at ibaban daw, disconnect ang cellphone. Let's say may asawa po kayo or anak na lulong sa online gaming, you can call a hotline and they will automatically daw remove that person from the online gaming sites. All that person has to do is get another phone, another SIM card, and then continue the whole cycle of gambling. So hindi ko talaga maintindihan ang PAGCOR. Siyempre gusto nila magpayabang sa presidente na malaki pong income nila. But at what cost, Mr. President? At what cost? Yes, I'm happy they're giving funds, more funds to sports. Tayo ay sobrang natutuwa tayo dito sa mga ganitong klaseng napag-uusapan dyan sa Senado. No? Hindi lang puro pagpapapogi, press release, o kung ano-anong kabalbalan. Ito yung mga dapat tinatalakay. Ito ang yung mga bagay-bagay na ngayong araw ng linggo, wala ho kayong ginagawa. Ito yung mga dapat na maipaabot natin sa ating mga kasama dito sa PH Update. Na yung online gambling na yan, tinanggal nila ang POGO at ipinalit nila yung online gambling na 1 billion times na mas masama kaysa sa POGO. 1 billion times. So, nung pa lang nga narinig natin yung online gambling na yan, last year pa yan, kinokontent na ni Ma'am Sas Rogando Sasot yung online gambling na yan. Walang nakikinig. Diba? Sinabi niya, tinanggal nyo POGO tapos pinalitan nyo PIGO. Pasusugalin nyo mga Pilipino. Tignan nyo. Sabi niya, kung yung ano nito, yung epekto nito. Makikita at makikita. Ngayon, tingnan nyo mga kababayan. Hindi na nagsasalita itong si Ma'am Sas Rogando Sasot, pero yung kanyang mga linita niya noong mga panahon na yun na yun ang nangyayari ngayong mga panahon na to. Hindi nyo, tinanggal nyo POGO, nagsusugal mga banyaga. Kumukubra lang tayo ng ng pera sa kanilang mga buwis. Walang nagsusugal na Pilipino dyan, bawal. Mga kanulang yan, mga Chinese, mga banyaga lang. Walang access ang Pilipinas dun sa domain na ginagamit nitong mga POGO na to. Yung ginagamit nilang portal para makapagsugal itong mga mga banyaga na to. Tayo wala tayong access doon. Ang ginawa nila, pinutol nila yon. Sabi siguro, may laki palang potential nitong sugal na to. Sabi ng kampo nitong si Marcos Jr., okay, pasugalin natin mga Pilipino. I'm happy they're giving more funds to the classroom building program. Pero at what expense, Mr. President? Can we do it? Can we find other ways, other means, like efficient tax collection, like stopping of smuggling of agricultural products? Can't we not do that instead of just focus or create more jobs, manufacturing? Ang mangyayari po, dahil nga sa utang, ang dami natin mga kababayan, umaalis sa kanilang trabaho. Dahil nga lulong sa sugal, nangungutang, hindi nakakabayad dahil sa iya, ay hindi nakakabalik sa kanilang trabaho, natatanggal sila sa kanilang trabaho because they're similar to addicts, like drug addicts, like shabu addicts, na humahanap ng pera kung saan-saan para makapagpusta o makapagbayad ng utang. Abay. Yung, sa maniwala ako sa hindi, yung kinakalkal ng ipinagbabawal na pulburon ay yung bahagi ng utak na pinapasaya na nafe-feel mo satisfy ka sa loob ng iyong utak, yung chemical na nag-a-activate doon sa bahagi ng utak mo na yon, yun din ho ang bahagi sa utak ng tao pagka nag-e-enjoy siya diyan sa sugal na yan. Magkaparehas ho. Iisa lang ho yun. Kaya yung yung epekto ng addiction ng pagpapupulburon, ganun din ho yung epekto ng addiction ng ipinagbabawal na itong online gambling na to. Parehas ho mga kababayan. Kaya tingnan nyo naman ho. Napakatindi o talagang magnanakaw, mangungutang at kung ano-anong pinaggagawa ng mga lulong na diyan sa diyan sa bisyo na yan. Wala mangyayari sa atin yan, Mr. President. We should not be proud of that. And I think PAGCOR should be aware, see the signs see the signs flashing all around their face that this is becoming to be a deeper epidemic, a cancer to our society. Thank you very much, Mr. President. I have a lot of questions, but I will just reserve this during the committee hearings that will be conducted by the Senate. Mr. President, I would just like to point out, Mr. President, that in
casinos, for example, even sa sabungan, pagka meron pong addicted na player, sine-self-exclude po nila, merong mga limits, hindi pinapapasok na, etc. Sa online, hindi po nila makikita yan. Doon sa Pogo na isinuka ng Senado, isinuka ng taong bayan, banyaga po ang kliyente, hindi Pilipino. Dito po, walang pinipiling edad, kasarian, o Grabe. status sa buhay, Mr. President. Sinisira at napakarami hong examples sa society na nawasak dahil po sa gambling, Mr. President. Hindi ko po na binanggit pero I wanted to raise during the hearing yung money laundering, Mr. President. Gagamitin po dyan. Kanina po may kausap ako na mga kawani ng pamahalaan, binabanggit po nila yung mga POGO workers at mga bosses ng mga POGO ay nakashift na po sa online gambling, Mr. President. Nakapag-transition na, yun naman pala. Nag-transition na pala. Sana matignan din po natin ito. So, Ginoong Pangulo, magtatapos po ako by saying na tunay na ang Senado ginagawa yung trabaho. Saludo, Ang ating kababayan, si Senator Zubiri, talagang very passionate para iban itong online gambling at kumuha ng overwhelming support mula po sa bawat miyembro ng Senado. Nais ko pong ipahayag ang aking taus-pusong pasasalamat and at the same time, my commitment to really push for the banning of online gambling. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Thank you very much.